para sa ikasusulong ng gawain po ng ating Panginoon. So, yun po ang ilan sa mga announcements po natin. At ngayon po, dadako na tayo sa Baptist Favorite. Amen? Sapagkat dito sa Victory Fundamental Baptist Church, ang paborito po natin ay preaching. Kayo po ba na mga nanonood ngayon? Kayo po bang kasama namin sa online? Preaching din po ba ang paborito nyo? If preaching ang paborito nyo, please type Amen. Okay? So sige po, Hebrews chapter 11 please. Ito po ay inspired ng message po kanina ng mission pastor po natin sa Canada, sa Living Water Baptist Mission, Canada. At ang kanyang topic kaninang umaga ay ang patungkol sa pananampalataya. And as I listen to him, talagang sabi ko nga sa inyo, kahit to ako pastor na tumatayong leader po ng ating pong kongregasyon, talagang pag makikinig ka sa salita ng Diyos for sure na may magiging pagkilos ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabi po ng message natin nung Wednesday, nandiyan ba si Ives? Di ba? Naalala nyo ba yung preaching natin nung Wednesday? Si Matthew, nung tinatanong ko yung preaching nung Wednesday, nagulat ako, biglang may kailangan na siya sa labas. Ano ho? Nagmamadali. Yung pala, nag-review sa labas para pagpasok sa loob, masabi po niya. So, we believe that the Word of God will not return unto Him void. Kaya, parang something is wrong. Kapag ka nakikinig ka ng preaching, pero parang walang effect sa'yo. Because in the design of God, dapat naaapektuhan tayo ng salita ng Diyos. Of course, pag sinabi natin yung effect ng salita ng Diyos, dapat positive yung effect. Kung believer ka, kung mananampalataya ka, yun po ang malinaw na sinabi po ng Bible, na talagang effectually worketh in you that believe. Ibig sabihin, kung mananampalataya, gagawa talaga sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya ang pinaka masasabi nating peligrosong kalagayan ng isang miyembro ng kapulungan sa usapang sambahan o gawain ng Panginoon, pag dumating ka na sa punto na ang salita ng Diyos ay tila wala na pong epekto sa iyo. Hindi ka na nasasaktan, hindi ka na tinatablan, at hindi mo na talaga binibigyan ng pagpapahalaga ang bawat mensahe na ating pong napapakinggan. So this time, umaasa po ako na muli tayong pagpapalain po ng Panginoon sa ating pong mensahe. Hebrews chapter 11, verse number 6. At sa unang pagbasa, hihilingin ko po yung mga gising na sila po ang bumasa. Okay? Pakiusap po, yung gising lang, kung kayo po'y tulog, hindi po kayo kasama sa babasa. Lahat ng mga gising, Hebrews chapter 11, verse number 6, ready, begin. For the second time, I would like to request all of you again to please join me as I read our text. Pagka po ginagawa ko yan, ang aking pong pinaka-goal ay ang ma-retain sa mind po natin at magkaroon tayo ng sensitivity sa salita ng Diyos na binabasa po natin. Hebrews chapter 11, verse number 6, all together now, begin. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Let us pray. Our gracious, loving Father, we would like to again thank you and praise you for your goodness. Thank you for your word. I pray, O God, that this afternoon, as we listen to your message, may we be sensitive to the moving of the Holy Spirit. Ang conviction po ng Banal na Espiritu ang maramdaman po ng bawat isa po sa amin at maging willing po kami na ilagay ang sarili po namin subject sa authority po ng iyong salita. Maasa po ako na ikaw ang siyang gagamit muli sa iyong abang lingkod upang maging daluyan ng pagpapala, lalo na sa mga uhaw at gutom na kaluluwa sa salita mo na nais nilang mapakinggan. Turuan mo po kami, dakilang Diyos, palakasin mo po kami, palaguin mo po kami, dakilang Diyos, at palibanagan mo po kami. Salamat po ng marami sa church na ito. Salamat po sa mga nagpapatuloy at tunay na nagbibigay pagpapahalaga sa iyo, sa salita mo, at sa iyong gawain. Muli po, aming Ama,
Pagpalain mo po kaming lahat, kasama po ang mga nasa online. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Well, naalala ko po noon na nung time ng pandemic, napakalaking bagay po ang nagawa ng mga online preachings and online ministries. I can say na doon po talaga makikita nyo na parang nagbigay ng idea ang Panginoon na ang technology po ay po pwedeng magamit sa tamang paraan. At ngayon po, wala na yung pandemic, pero nakita natin kung gaano karami po ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa lahat na makapakinig ng salita ng Diyos. Lamang, we need to be cautious because there are also, di ba, preachers na nasa online na po pwede rin pong hindi iyon ang dapat nating mapakinggan. That is why we would like to develop sa ating pong mga miyembro, sa mga mananampalataya, yung sensitivity at siyempre po yung ating pong kamulatan at kaunawaan sa tunay at tamang doktrina ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ngayon po, ang pinag-uusapan natin o pag-uusapan natin is about faith. And we cannot separate the Word of God sa usapin ng pananampalataya. Sapagkat ang tungtungan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. And we believe na ang pananampalataya ay umuusbong sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Romans chapter 10 and verse number 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. And when we define faith biblically, mga kapatid, based on the Bible, ang sabi po ng Biblia, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi ko, napakaganda po na habang nakikinig ako kanina, meron pong mga bagay na binigyang diin ang Panginoon sa mensahe ng pananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, it is very awkward to say na ako ay mananampalataya at ang problema ko, pananampalataya. Ang ibig sabihin po, pag pinag-usapan kasi sa usapang mga anak ng Diyos, ang buhay ng anak ng Diyos ay from faith to faith. Ang ibig sabihin, naligtas tayo because of faith. Amen? For by grace are ye saved through faith. So ang salvation po ay sa pamagitan ng pananampalataya, particularly sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang ginawa na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. At ang sabi po ng Bible, sino mang sa kanyang maglalagak ng pananampalataya ay hindi mapapahiya. Amen? Alam niyo po ba na nung si Apostol Pablo sumulat sa mga taga-Korinto, malinaw po na sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 na kapag ka daw sa buhay na ito, tayo ay aasa sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang konteksto po, yung bang kamatayan niya at yung kanyang pagkalibing at hindi siya nabuhay na maguli. Kung tayo raw po ay aasa sa Hesukristo na kung saan hindi nabuhay na maguli, miserable raw po tayo. Pero hindi kailanman magiging miserable ang Kristiyano sapagkat ang ating pananampalataya ay sa Panginoong Jesucristo na hindi lang namatay, hindi lang nalibing, ang linaw ng sabi ng Bible, siya'y nagbangong muli. Amen? And that is why in our song, sinasabi natin, we serve a risen Savior. So usapin ng pananampalataya ay usapin ng salita ng Diyos. Ang usapin ng pananampalataya, usaping patungkol sa Diyos. Siya po ang object. Siya po ang pinaglalagakan natin ng ating pananampalataya. Ang salita po niya, ang pinaka-pinagbabatayan ng ating pananampalataya. And here in our text, ang sabi po ng writer, but without faith, it is impossible to please Him. Di ba? Sabi po nung speaker namin kanina, yun daw pong salitang please dito, hindi raw po tayo i-accommodate ng Panginoon. Kumbaga, God will not listen to us. God will not give us attention kapag ka po wala tayong pananampalataya. Mga kapatid, in order for us to make God happy,
have faith in Him. Amen? So mga kapatid, faith and nothing but faith. Pananampalataya at walang iba, kundi pananampalataya lang. Because yung pong pagkakasabi mga kapatid, but without faith, kung walang pananampalataya, hindi po pwede kung walang pananampalataya. Hindi mapapangyayari kung walang pananampalataya. Imposible kung walang pananampalataya na tayo po'y pansinin ng Diyos, na ang Diyos ay maging masaya sa atin, na ang Diyos ay malugod sa atin. Therefore, ang pananampalataya po ay dapat nating minamahalaga. Amen? Three things I would like to share about this message. Diba? Faith, nothing but faith. Pananampalataya, walang iba kundi pananampalataya lang, mga kapatid. It is good for us to understand that faith is required. Diba? It is a requirement. To please God, faith is a requirement. So, ang sabi po, kung walang pananampalataya, it means to say, hindi po pwede na mapiplease mo ang Panginoon nang walang pananampalataya. Mga kapatid, if you are particular sa mga stories sa Bible, makikita po natin na hindi iilang beses na ang Diyos ay nagbigay ng commendation sa pananampalataya. Yung babae po na for 12 years, di po ba, inaagasan ng dugo na tila helpless and hopeless. Pero dahil sa usaping pananampalataya, natutunan na manghawakan sa Diyos. Mga kapatid, ang matagal niyang pagdurusa sa isang iglap na lunasan. Amen? And you know what? Ang Diyos ay masaya na binigyang pansin ang babaeng ito. Mga kapatid, isang bagay na nakita natin na talagang sa usaping pananampalataya, makukuha mo ang atensyon ng Panginoon. Now, it is good to somehow evaluate. Diba? Bakit sa maraming pagkakataon parang hindi tayo pinapansin ng Diyos? Diba? Bakit dumarating tayo sa kalagayan na sometimes ang feelings natin, ang mga nararamdaman natin, para bang hini-ignore lang tayo ng Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, that is exactly the point. Hindi talaga makukuha ang atensyon ng Diyos kapag ikaw ay hindi nagtiwala sa Kanya. God will not listen to you. God will not be pleased kapag tayo po ay hindi matututo na magtiwala sa Kanya. Ang usapin ng pananampalataya ay requirement ng Panginoon. Huwag ka nang lumapit sa Kanya kung hindi mo rin siya kayang pagtiwalaan. Huwag ka nang tumawag sa Kanya kung wala ka rin lang tiwala sa Kanya. Huwag ka nang lumuhod pa at mag-pray kung nagdududa ka sa Kanya. Sinasabi ko ngayong hapong ito na malaking kawalan po sa atin kapag tayo po ay nabuhay na walang tiwala sa Diyos na dapat nating sinasampalatayanan. Amen? Nung sinabi ng writer, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. I am telling you this afternoon, faith is a requirement. Yes. Gusto ba nating mapasaya ang Diyos? Faith is a requirement. Gusto ba nating pansinin tayo ng Diyos? Faith is the answer. If you want to get the attention of God, mga kapatid, yung faith ang nakapagbibigay ng dahilan sa Diyos para pansinin niya tayo sa dami ng mga tao na hindi siya tinutulungan, sa dami ng mga tao na hindi pinapansin. Pero nung siya ay naglagak ng tiwala sa Diyos, sa dami ng mga taong yon, nabigyan po siya ng atensyon ng Panginoon. Ito pong Hebrews chapter 11, ito po'y talaan ng mga nagpakitang gilas at ng kagila-gilalas na mga accomplishment na ang ating pong makikitang pagdidiin ng chapter, it is because of their faith in God. Amen? How about you this afternoon? How is our faith?
Yung pananampalataya ba natin, napansin ba ng Diyos yan? Yung sinasabi nating tiwala ng Diyos sa atin, mga kapatid, o yung tiwala natin sa Diyos, pinaniniwalaan ba niya yan? Kumbinsido ba ang Diyos na talagang ikaw ay may pananampalataya? Ang Biblia po ang nagsasabi na kung ikaw ay Kristiyano, we need to walk by faith. Kung ang Biblia po ang nagsasabi na kung ikaw ay Kristiyano, we need to live by faith. Ang buhay natin, ang buhay ko bilang mananampalataya ay dapat kakitaan ng lagi tiwala sa Diyos sa lahat ng bagay sa ating buhay. Pagka magpe-pray ka, kailangan mo ng pananampalataya. If you want to please God, kailangan mo ng pananampalataya. So, in prayer, faith is a requirement. In pleasing God, faith is a requirement. Di ba? Yun po ang dapat nating naiintindihan. So, faith is a requirement. In order for us to please the Lord, ang kailangan po pananampalataya. Ikalawa po na magandang makuha po natin dito, faith is but reasonable. To have faith in God and to put our faith in God, it is reasonable. Amen? Di ba? Isang bagay na makatwiran yan. Tama lang, reasonable lang na ang Diyos ang pagtiwalaan natin. Kasi sa tao, hindi tayo pwedeng manghawakan. Ang tao, bibiguin ka ng mga kaibigan mo, bibiguin ka ng mga taong malapit sa iyo, mabibigo ka sa maraming pagkakataon sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay kapag ka ang asa natin, ang tiwala natin nasa tao lang. Pero pag sa Diyos mo natutunang magtiwala, ang pananampalataya mo, pag sa Diyos mo inilagak, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, reasonable po na magtiwala at manampalataya tayo sa Diyos. Parang hindi ko makita ang pagka-reasonable ng pagdudahan mo ang Diyos. Why? Because in the first place, proven God siya. Di ba? Hindi nyo pa ba subukang Panginoon? Mga Kristiyano, hindi pa ba natin subok ang Panginoon sa maraming pagkakataon sa ating buhay? Hindi pa ba natin siya subok? Sabi ko nga sa kaligtasan mo, ikaw na mismo ang makapagsasabi na parang imposible na mabago ka, na parang imposible na ma-convert ka. Pero sa kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang salita, ngayon Kristiyano ka na. And we cannot deny the fact na bilang Kristiyano, sa ating naging lakbay, pananampalataya, maraming beses na natin napatunayan kung sino ang Diyos sa ating buhay. Amen? Parang hindi naman makatwiran, nasubok na siya, nagagawa mo pa siyang pag-alinlanganan. Opo mga kapatid, sino sa inyo ang sumasama ang loob pagka kayo pinag-iisipan, pinagdududahan at pinag-aalinlanganan? Please listen very carefully. We being human, kung magiging honest po tayo sometimes, it is hurting, sa atin po, hurting na maramdaman mo na walang tiwala sa iyo. Ang tanong ko po, sino ba ako? Para talaga lubos na pagtiwala ng tao. So kung akong tao po naaapektuhan, nasasaktan at hindi ko po minamaganda na ako'y pinagdududahan, samantalang kung tutuusin, wala naman akong po pwedeng ibigay na garantiya. Hindi naman talaga ako po pwedeng panghawakan. So akong taong nagkukulang, akong taong may limitasyon, akong tao na bumibigo, akong tao na sumasablay, nasasaktan ako pagka ako'y pinagdududahan. Mga kapatid, just try to imagine na ang Diyos na perpekto, na ang Diyos na subok na, siya'y powerful, siya'y proven, siya po ay perfect mga kapatid, and yet, marami po ang hindi pa rin totoong nagtitiwala sa Kanya. Sabi ko po, reasonable kung pagdudahan mo ko. Diba? Kailangan mo talagang siguruhin. Bakit? Kahit ano pa tingin nyo sa akin, tao pa rin po ako. Mahirap po na panghawakan ang tao. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. What I would like to point out this afternoon is that kung tutuusin, it is very understandable na ang tao po minsan pag-isipan mo, pag-alinlanganan mo, pero hindi ko po makita na yung perfect God, na yung powerful God, yung proven God, sa maraming pagkakataon sa buhay natin, nagagawa pa nating pagdudahan. Mga kapatid, it is very reasonable for us to put our faith in God. Amen? And if you want to please the Lord, faith is essential.
kailangan po ng pananampalataya para malugod ang Panginoon sa atin. At reasonable lang na magtiwala ka sa Diyos na nasubok mo na nung nang may pangangailangan ka, tinugunan ka niya, na nung meron kang karamdaman, pinagaling ka niya, na nung meron kang mga problema, ikaw ay sinamahan niya sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay. Yung tila, ang akala mo, hindi ka na makatatawid, itinawid ka ng Panginoon. Yung akala mo, hindi mo na malalagpasan sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, nalagpasan mo. Tapos, pagdududahan natin siya. Ang simpleng gusto kong sabihin, masakit sa Diyos na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Don't expect God to answer your prayer kung wala kang tiwala. And please, wag niyong iisipin na malulugod ang Diyos. Kapag ka lagit-lagi ang nakikita niya sa iyo, wala kang tiwala sa Kanya. Mga kapatid, faith, it is a requirement. Kaya nga sabi ko, faith, nothing but faith. Walang iba kundi pananampalataya lang, mga kapatid. Kaya ngayong hapon, pag-isipan nating mabuti, kung gusto mong sagutin ng Diyos ang prayer mo, kung gusto mong ma-please ang Panginoon, gusto nating mag-prosper sa buhay na ito, the best thing that we can do is to walk and to live by faith. Amen? Again, but without faith, it is impossible to please God. Why? Because faith is a requirement. Diba? And faith is reasonable. Tama lang na matapos mong makita ang Diyos, mga kapatid, sa Kanyang ginawa sa buhay mo, tama lang na pagtawanan ka man ng tao, magtiwala ka sa kung ano yung sinabi niya. Mga kapatid, alam niyo po ba, nakatawa-tawa sa mga tao yung ginawa ni Noah, na sa kabila po ng walang patak ng ulan, na sa kabila po ng mga walang sinyales sa kapaligiran, wala pong nagdidilim na kalikasan, pero ang kanyang mensahe, dahil yun ang sinabi ng Panginoon, gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha, kung pananaw at yung pong nakikita ang magiging batayan. It is hard to believe that, mga kapatid, but because the Word of God, ito ang naging pinanghawakan po ni Noah, mga kapatid. Sinunod niya kung noon sinabi ng Panginoon. Amen? Kaya nga, importante lagi na ang usaping pananampalataya kung anon sinabi ng salita ng Diyos. Yes. Reasonable na pagtiwalaan mo ang Panginoon. And then thirdly, di ba? Faith is rewarding. It is a requirement, it is reasonable, and it is rewarding. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, paglalapit ka raw sa Kanya, magtiwala ka na siya nga. Amen? Pag sinabi mong Diyos siya, make sure na yun ang talagang pagkilala mo sa Kanya. Diyos talaga siya. Pag sinabi mong Panginoon siya, yun ang pagkilala mo talaga sa Kanya. Panginoon siya. Kung sinasabi mong makapangyarihan siya, huwag kang lalapit sa Kanya na parang hindi siya makapangyarihan. Lumapit ka na dahil makapangyarihan siya, lalapit ka na alam mo at kinikilala mo na makapangyarihan siya, na magandang loob siya, na mapagbiyaya siya, na siya ang Diyos ng mga himala. Amen? Mga kapatid, isang bagay na titiyakin ko sa inyo, ikasasaya nyo ang resulta ng pagtiwalaan at panampalatayanan natin ng Diyos. Amen? At ikalulungkot naman natin ang kalalabasan pagka pati Diyos ay iyong pinag-alinlanganan. It is very rewarding to put our faith in the Lord. To have faith in God, mga kapatid. Ang sabi po ng talata, napakagandang bagay na magandang mabigyan din po natin ng diin sa katotohanan ng ating buhay bilang mananampalataya, na kapag ka ang Diyos ay nakitaan tayo ng pananampalataya, mga kapatid, ang Diyos ay malulugod sa atin at ang talagang po pwede natin panghawakan, He is a faithful rewarder of them that diligently seek Him. Maganda po talaga na yung luhod natin
luhod ng pananampalataya. Maganda talaga mga kapatid na yung ating pong pagluhod sa Panginoon ay luhod ng pananampalataya. Yung ating pagtawag sa Kanya, yung panalangin natin sa Kanya, panalangin ng pananampalataya. Yung pahayag natin sa Kanya, pahayag ng pananampalataya. Make sure na ang lahat ng ating lakad takbo at ang ating pong masasabi po natin na kapahayagan ng puso sa Diyos ay kadadaman ng Diyos ng pananampalataya na makalulugod sa Kanya. And if that so, mga kapatid, kung talagang pananampalataya po yan, panghawakan mo na, He is a faithful rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, yung promise ng Panginoon. Kasi yan po ang tuntungan natin salita ng Diyos. Kaya kapag pinag-usapan natin sa pananampalataya, nakaugnay po dito yung kapangyarihan ng Panginoon. Sa pananampalataya, nakaugnay po dito yung pong pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ganda-ganda po na ating pong mapag-unawa ang mensaheng ito. But without faith, it is impossible to please Him. It is a requirement because sabi niya, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Sinasabi nating requirement sapagkat ang sabi po, for he that cometh to God must. Di ba? Yun po yung gusto kong tingnan. Tutukan niyo po yung 6:11, yung 11:6 ng ating pong teksto. Hebrews chapter 11 and verse 6. Para makita niyo po yung ating pong pinagkuhanan ng puntos. Sinasabi natin that faith is a requirement kasi ang sabi po ng talata, for he that cometh to Him or to God must believe. Ibig sabihin, required po yan. Na kung lalapit ka sa Kanya, magtiwala ka o kinakailangan na magtiwala ka. Okay? It is a requirement. For he that cometh to God must believe. Anong sabi niya? That He is. Na siya nga. Ibig sabihin, kung kilala mo talaga siya, reasonable. Tama lang. Makatwiran lang na pinangahawakan mo. Kasi kung lalapit ka sa Kanya, kinakailangan maniwala ka na siya nga. Diba? Siya nga yung Diyos. Siya nga yung Panginoon. Siya yung mapagbiyaya. Siya yung makapangyarihan. Yun po ang punto ng writer. And then, rewarding. Kasi ang sabi po, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. Nakita niyo po? Kaya kapag tayo lumalapit sa Diyos, talagang dapat yung bang manaing yung ating paglapit sa Kanya. Yung bang nahandoon talaga yung matinding tiwala sa Kanya. Hindi po yung pag kami pinag-pray, hindi lang nasagot ka agad, tama na. Hindi. Kung naniniwala ka na kalooban ng Diyos yan, you need to be diligent, mga kapatid. Amen? Talagang seek God's face sa kung ano yung inilalapit natin sa Kanya. Kaya ngayong hapong ito, sa nakikita ko po sa usapang mananampalataya, it is faith. It is always faith. And nothing but faith. Yes. Sa usapan ng prayer, faith. Sa usapan ng pleasing God, faith. Sa usapang kapangyarihan, pangako ng Diyos, faith. Faith and nothing but faith. Kaya nga, ang ganda po ng sabi ng verse number 6, paalala sa bawat isa sa atin, but without faith, it is impossible to please Him. Paano natin mapapatunayan na talagang nananampalataya tayo sa Kanya? Mga kapatid, comfort, contentment, and confidence. Yan po ang magpapatibay na ikaw ay totoong nananampalataya sa Diyos. May kaaliwan, may kasiyahan, may kapanatagan, may pagkakatiwala, confidente, sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay dapat panampalatayanan. Kaya magandang paalala po yung tawag sa atin, mananampalataya.
maganda pong bilang mananampalataya, lumalakad at nabubuhay tayo sa pananampalataya. Don't you ever doubt the Lord. Wag na wag mo siyang pagdududahan. Wag na wag kang magkakaroon ng alinlangan sa Kanya. Hindi po malulugod ang Diyos. So, kung gusto nating makuha yung attention ng Diyos, faith. Yes. If you really want to get the attention of God, faith is the key. Faith is the answer. Yumuko tayong lahat, pumikit. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala at pagtuturo ngayong hapong ito. Isang bagay na kung tutuusin po sa usapang kaalaman, marahil marami na kaming natalakay tungkol sa pananampalataya. Maging ang teksto po namin, maybe memorize na po ito ng marami o pamilyar sa marami, but still, Lord, ang pinaniniwalaan po namin ay ang gawa ng mga talata sa aming buhay. And this afternoon, Lord, kami po ay naliwanagan na ang pananampalataya po ay isang bagay na kinakailangan sa buhay namin bilang mga totoong Kristiyano. Ito po ay makatwiran. Hindi lamang po ito mahalaga, ito po'y makatwiran, dakilang Diyos. At ito po'y magagantimpalaan. Ang aming pong panalangin, ang pinaka-reward ay ang sagot sa mga panalangin. Sa amin pong mga nais, may accomplish, sa pagtitiwala, ang reward ay ang accomplishment and fulfillment ng amin pong mga desire for you and for your glory. Kaya ngayong hapong ito, nawa o Diyos, ang bawat isa po sa amin ay nagkaroon ng clear understanding na sa usapang mananampalataya, sa usapang Kristiyano, it is always faith and nothing but faith. May you continue to work in our lives, O God, sa mga pangangailangan namin, nawa pananampalataya ang amin pong ipadama sa iyo, ipakita sa iyo, Panginoon. Sa mga problemang kinakaharap namin, nawa pananampalataya ang amin pong ipakita, patunayan sa iyo. Sa mga bagay po na kinakailangan naming may accomplish sa aming buhay, nawa dakilan Diyos, sa lahat ng bagay, pananampalataya at pananampalataya lamang. Ang amin pong patuloy na maipakita at mapatunayan sa iyo. Alam ko po na kilala mo ang bawat isa sa amin. Kaya hiling ko po, O Diyos, ang iyong patuloy na biyaya sa bawat isa na kami po magsitatag at magsitibay sa aming pong buhay pananampalataya sa iyo, O aming Panginoon Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Everybody stand up, please. Katulad ng binanggit ko po sa inyo kanina sa aking pangangaral, marami pong storya sa Bible na nakuha po nila ang atensyon at maging ang komendasyon ng Panginoon because of their faith. Sa ating pong presenting panahon ngayon, sa usapan po ng ating pong buhay bilang Kristiyano, tayo po ba ay nagiging kapansin-pansin sa Diyos sa usapin ng pananampalataya? Tayo po ba'y nagiging kalugod-lugod sa Diyos sa usapan ng pananampalataya? Tayo po ba'y nagiging kahanga-hanga sa Diyos dahil sa ating pananampalataya? Ngayong hapong ito, isang napakalaking kawalan kapag ka ang nawala sa atin ay ang pananampalataya, particularly sa Diyos. Christians should walk and live by faith. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, faith is the key. Meron kang ipinapanalangin, faith is the key. Meron kang pangangailangan, faith is the key. Meron kang mga mabibigat na sitwasyon, faith is the key. Meron kang mga problema, faith is the key. It is always faith and nothing but faith. Why not come to the Lord this afternoon and tell God, Lord, napakaliwanag na sagot ito sa tanong sa isip ko. Kailanman hindi po pwedeng nasa iyo ang problema kapag ka meron pong mga panalangin hindi namin nakakamtan ang kasagutan.
Ito po'y marahil paalala ng kakulangan ng aming pananampalataya. Lord, help us na kami po'y lumakad sa pananampalataya, mabuhay sa pananampalataya. Kaya ngayong hapong ito, if you really want to please God, if you really want to get the answer of God to your prayer, if you really believe sa mga promises ng Panginoon, ito po'y patunayan natin sa usapin ng pananampalataya. Why not come to the altar and tell God, Lord, ang ganda po ng paalalang ito sa akin. I really need this message, Lord. I want to walk by faith. I want to live by faith. I always want to put my faith in you, O Lord. I want to trust you in everything. Isang talata na napakahalagang amin pong maunawaan. But without faith, it is impossible to please Him, to please you, Lord. So nakita po namin na ang lalapit sa iyo ay kinakailangan na manampalataya. It is a requirement. It is reasonable sapagkat ito ay nakadepende sa kung sino ka. What we have already proven in our lives, O God, is enough reason for us to really put our faith in you. Lord, gusto po naming iayos ang aming buhay pananampalataya sa iyo. Because we will enjoy the reward ng paglalagay at paglalagak namin ng aming tiwala at pananampalataya sa iyo. Sige po. Dakilang Diyos, salamat po. Hindi lamang sa paalalang ito, kundi sa pagsaway, dakilang Diyos. Maybe sa maraming pagkakataon, we're just ignoring your word, Heavenly Father. Yung bang parang sa amin po, nakagawian na lamang namin, pero sa totoo lang, dakilang Diyos, ngayon po'y pinaunawa mo sa amin na talagang it is always good, it is always right, it is reasonable to trust you in everything. Sige po, this is a good opportunity for you to somehow be true and tell God, Lord, I need this message. Help me na talagang lumago ako sa usapang pananampalataya at maging matibay ako sa tiwala ko sa iyo, Panginoon. Ano man ang mangyari, ikaw ang aking panghawakan at pagtiwalaan sa buhay ko. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. At nawa ang impact ng mensaheng ito ay malinaw na mahayag sa Kristiyanong pamumuhay namin. Ito po ang aming panalangin. Salamat sa muling araw na ito na kami nakasamba sa iyo, naganap namin ang iyong kalooban. At salamat din po, Panginoon, sa paalala ng mensaheng ito na lagit-lagi, pananampalataya at pananampalataya lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng